Naranasan mo na ba yung pakiramdam na ang ganda-ganda ng intensyon mo? Gusto mo lang namang tumulong, pero sa huli parang mali pa rin yung kinalabasan? Oo, madalas mangyari yan. 'Di ba? Halimbawa, may bago kang kasama sa office galing sa ibang probinsya. Tapos, binigyan mo siya ng frankang feedback. Ang nasa isip mo para bumilis ang pag-asenso niya. Para makatulong. Eksakto. Pero ang dating sa kanya parang pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Mm-mm. So imbes na maging productive, umiwas na siya sa'yo. Parang may hindi nagkonekta, no? May nawala sa pagsasalin. Oo, kahit pareho pa kayong Pilipino. At itong mga material na pinag-uusapan natin, dito mismo tumututok eh. May isang konsepto dito na tinatawag na Cultural Intelligence o CQ. CQ? Gayang CQ, bakit siya mahalaga, at paano ba ito sinasanay sa totoong buhay? At heto agad yung isang punto sa mga source na parang sampal sa atin. Sinasabi kasi doon, karamihan daw ng mga kabiguan sa cross-cultural na pakikipag-ugnayan, Oo. hindi raw ito nagsisimula sa maling teologiya o palpak na business strategy. Nagsisimula daw ito sa isang mas tahimik na problema. Ano yun? Masyado tayong nagmamadaling kumilos, Mhm. nagmamadaling magbigay ng solusyon nang hindi muna natin pinag-aaralan kung paano ba talaga mag-isip yung kaharap natin. Okay, sige, i-unpack natin yan. Sabi mo nga tala mo, ang CQ sa pinaka-simple nitong kahulugan ay yung disiplinadong pagsasanay ng mapagkumbabang pag-aaral bago ang anumang estratehikong pagkilos. So baliktad. Oo, baliktad sa karaniwan, yung naririnig natin sa corporate world na move fast and break things. Tama. Ang sinasabi ng CQ, parang move slow and build things. Ang pagiging epektibo, hindi nagsisimula sa kontrol, kundi sa kuryosidad. Eksakto. At diniin pa nga sa mga material na hindi lang ito isang soft skill o pampabango ng resume. Oh, okay. Sinasabi doon na ito ay mission critical. Mission critical. So, ibig sabihin kung wala ka nito, Malaki ang tsansa na mabigo ang buong misyon, mapanegosyo man yan o ministry. At ang ugat ng problema, madalas daw kasi napagkakamalan natin ang pag-oobserba ng kilos sa tunay na pag-unawa. Nakikita natin kung ano ang ginagawa ng mga tao pero hindi natin alam kung bakit nila ito ginagawa. Teka, parang hirap naman nun. Paano mo malalaman yung bakit kung hindi ka naman taga ron? Di ba delikado yan at baka mag-assume ka lang? Magandang tanong yan. At dyan mismo pumapasok yung konsepto na tinatawag sa source mo na holy curiosity. Banal na pag-uusisa. Oo, hindi ito assumption, kundi pagtatanong. Ang kaibahan lang, hindi ka nagtatanong para humanap ng butas, kundi para tunay na makaunawa. Alam mo, habang binabasa ko yung mga material, may isang bagay na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Akala ko ang pag-uusapan natin dito ay galing sa mga management books o sociology, pero hindi. Ang pinakapundasyon pala na tinutukoy dito ay theological, ang pagkakatawang tao ni Kristo. Nagulat talaga ako doon. Dito talaga nagiging mas may bigat yung konsepto ng CQ, di ba? Kasi hindi lang ito tungkol sa pagiging efektibo. Tungkol sa pag-ibig. Oo, tungkol sa pag-ibig. Isipin mo ito, bago pa man mangaral si Jesus, ano muna ang ginawa niya? Pumasok siya sa isang partikular na kultura, isang Jewish first-century agrarian culture. Natuto siyang magsalita ng wika nila, kumain ng pagkain nila, sumunod sa mga ritual nila. Lahat? 30 taon. Isipin mo yun. 30 taon ng pamumuhay at pakikinig. Grabe. Bago ang 3 taon ng pampublikong ministeryo. Kung iisipin mo, yun ang pinakamahabang research phase sa kasaysayan. Tama. Hindi siya dumating bilang isang CEO na may dalang bagong plano. Dumating siya bilang isang sanggol. At hindi lang siya ang gumawa niyan. Makikita natin ang parehong pattern kay Apostol Pablo. Oo. Yung sikat niyang sinabi sa 1 Corinthians 9, Naging lahat ng bagay ako sa lahat ng tao. hindi ito tungkol sa pagkokompromiso ng katotohanan. Hindi. Ito ay tungkol sa isang magastos na adaptasyon. Sinasadya niyang ibagay ang sarili niya para maalis yung mga hadlang sa ebanghelyo. At yung pinakamagandang halimbawa nito para sa akin ay yung nangyari sa Atenas. Sa Acts 17, Oo, grabe yun. sige, ikwento mo. 'Di ba dumating siya sa sentro ng pilosopiya ng mundo.
Ang una niyang ginawa, hindi siya agad nag-set up ng tolda para mangaral. Anong ginawa niya? Naglakad-lakad muna siya, parang cultural anthropologist. Inaral niya yung syudad. Nag-obserba? Tama. Nakita niya yung mga altar, tapos napansin niya yung isa na may nakasulat sa isang hindi kilalang Diyos. At yun ang ginamit niyang tulay. Eksakto. Hindi niya sinimulan sa mali kayong lahat. Hindi. Sinimulan niya sa mga taga-Atenas. Napapansin ko na sa lahat ng paraan ay lubos kayong relihiyoso. Itong di kilalang Diyos na sinasamba ninyo, siya ang ipapakilala ko sa inyo. Ginamit pa niya yung sarili nilang mga makata. Iyang ang CQ in action. At dito na natin makikita kung bakit sobrang halaga na maintindihan yung nasa ilalim. Oo. Dito pumapasok yung tinatawag sa sources na iceberg metaphor. Paborito ko to, yung iceberg. Sige, paano ba yun? Isipin mo, ang nakikita lang natin, yung maliit na bahagi na nakalutang. Sa kultura, yan yung mga kilos, pananamit, pagkain. Yung mga obvious. Oo, yung mga obvious. Pero yung mas malaki, yung 90% na nakalubog sa tubig. Yun yung delikado. Yun yung hindi natin nakikita. At iyon yung mga paniniwala, yung mga value system, yung mga hindi nasusulat na patakaran na nagbibigay kahulugan sa lahat ng nasa ibabaw. At diyan madalas bumabangga ang mga barko ng magandang intensyon. Tama! At ang nakalubog na bahaging iyon ay binubuo ng mga konsepto na iba-iba sa bawat kultura. Halimbawa, yung tinatawag na power distance. Power distance. Paano tinitingnan ng otoridad? Oo, dito sa Pilipinas, masasabi nating medyo high power distance tayo Paano mo nasabi? sa paggamit ng po at opo sa pagyuko natin sa nakakatanda o sa pag-iiwas nating kontrahin ng boss natin. Oo. Sa kultura natin, ang hindi pagtingin sa mata ng boss habang kausap ay tanda ng Paggalang? matinding paggalang. Pero kung gagawin mo yan sa isang American boss, Naku. galing sa isang low power distance culture, ibang-ibang interpretasyon. Anong isipin niya? Iisipin niya, may tinatago ka, o hindi ka interesado, o hindi ka tapat. Grabe. Isang kilos lang, pag-iwas ng tingin, pero dalawa ang kahulugan. Paggalang versus panloloko. Nakakatakot yun. Isa pang malaking bahagi ng iceberg ay ang time orientation. Oras. Oo, may dalawang konsepto ng oras sa Biblia. Kronos, oras sa orasan, at kairos, yung tamang pagkakataon. Relational na oras. Naalala ko tuloy, may project kami sa isang probinsya. 9 a.m. ang meeting, Okay? dumating ako 8:45 a.m. Ako lang ang tao. Nagsidatingan sila. Mga 9:30. Nagkakape pa. Sa isip ko, walang respeto sa oras tong mga to. Yun yung Chronos mind mo. Oo. Pero nalaman ko, para sa kanila, ang paghahanda sa meeting ay yung kumustahan muna. Yung siguraduhing maayos ang relasyon ng lahat bago yung trabaho. Iyon pala ang kairos. So hindi sila late? Hindi. Inuuna lang nila ang relasyon bago ang agenda. Ako lang pala yung mali. At iyan ang perpektong halimbawa. Ngayon, yung pangatlo at marahil pinakamahalaga sa context ng mga source mo, Ano yun? yung konsepto ng honor and shame versus guilt and innocence. Ito, medyo bago to sa akin. Karamihan kasi sa atin, lalo na yung mga naimpluwensyahan ng Western theology, tinitignan ang kasalanan bilang paglabag sa batas. Guilt innocence. Tama, parang korte. Nagkasala ka, guilty ka. Kailangan mo ng kapatawaran para maging inosente. Make sense? Mundo ngayon, kasama na ang Asya, ay isang honor-shame society. Dito, ang kasalanan ay hindi lang personal na paglabag. Ito ay isang pampublikong kahiyan na sumisira sa relasyon mo sa komunidad. So mas mabigat yung community aspect. Sobra. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang maging guilty, kundi ang mapahiya at maputol ang ugnayan sa pamilya o tribo. Wow. Kaya pala ang pagbabalik loob sa kontekstong ito ay hindi lang personal na kapatawaran. Kundi pagpapanumbalik ng nawalang dangal, pagbabalik sa komunidad. So kung ilalapat na din yan, ibig sabihin, mas efektibo kung ang pag-preach ng gospel ay hindi lang tungkol sa pagtanggap kay Jesus para mapatawad ang kasalanan mo, Kundi, kundi tungkol din sa pagbabalik ng dangal na nawala dahil sa hiwalayan sa Diyos at sa komunidad. eksakto. Nag-iiba ang emphasis, di ba? Nagiging mas malinaw at mas may kaugnayan sa kanila.
Ang ganda ng mga konseptong to, pero ang tanong, paano? Paano mo to sinasanay? Oo, hindi to nakukuha sa libro lang. Paano ka magiging bihasa sa pagbasa ng iceberg ng iba? Sinasabi sa mga material na hindi ito isang weekend seminar. Panghabang buhay na disiplina ito. At may 3 susi daw. Una, immersion. Lubusang pakikilahok. Isasaw mo sarili mo. Oo. Pangalawa, feedback loops. Kailangan mo ng mga taong taga roon na magsasabi sa iyo ng totoo. Uy, mali ang ginawa mo kanina. Ganun. At pangatlo, yung nabanggit na nating holy curiosity. May isang kwento sa mga source mo na talagang nagpapakita nito. Isang misyonero sa isang tribo. Oh, sa Southeast Asia. Oo, inaasahan ng lahat na magtatayo agad siya ng simbahan. Pero sa loob ng 2 taon, wala siyang ginawa. Anong ginawa niya? Natutong magluto ng pagkain nila, mag-alaga ng hayop nila, sumama sa pangingisda, makipagkwentuhan. Nakinig lang siya. At noon una, ayon sa kwento, pinagtatawanan pa siya. Sino ba namang dayuhan ang gustong matutong magkula ng damit sa ilog, di ba? Pero unti-unti, nakita ng mga tao ang kanyang pagpapakumbaba. At doon nagsimula ang tunay na tiwala. Kaya nung sa wakas ay nagbahagi na siya ng kanyang paniniwala, Ang mga nakinig sa kanya ay hindi lang nakinig dahil sa sinasabi niya. kundi dahil kilala na nila kung sino siya. Nakita na nila ang ibanghelyo sa buhay niya bago pa nila narinig. Yan yung tinatawag na relational multiplier effect. Ang mas mabagal na simula, Ay nagbubunga ng mas malaki at mas matatag na resulta sa katagalan. Ang pasensya sa pakikinig ay hindi pagiging tamad, isa siyang estratehikong pagkilos. na nagmumula sa pag-ibig at paggalang. Para kang nagtatanim ng puno, hindi mo pwedeng hilahin para lumaki agad. Kailangan mong diligan, alagaan, at maghintay. At ang resulta mas malalim. Hindi lang conversion, transformation na akma sa kultura nila. Okay, so bilang buod, malinaw na ang cultural intelligence ay higit pa sa isang teknik. Hindi siya tool. Ito ay isang espiritual na disiplina na nakaugat sa pagpapakumbaba. Ito yung pag-aaral bago kumilos, pag-unawa bago magbigay ng solusyon. At ang pinakadakilang huwaran nito ay ang pagkakataong tao, yung pagpasok sa mundo ng iba bago mo sila hilinging pumasok sa'yo. At mahalagang idiin, no, na ang pag-aaral na ito ay hindi lang para sa mga misyonero sa malayong lugar. Hindi lang. Ito'y para sa'yo na, halimbawa, namumuno sa isang multicultural na team sa BPO. O para sa'yo na isang Gen X na hirap kausap ang mga Gen Z mong anak. Oo, para sa sino mang nakikipag-ugnayan sa isang mundong lalong konektado, pero parang lalong hindi nagkakaintindihan. Ang pag-unawa sa iceberg ng bawat isa, iyon ang susi. Iyon talaga. Napaisip ako, sa lahat ng pagmamadali natin, baka ang pinakamalaking hadlang sa misyon natin, sa trabaho, pamilya, simbahan, ay hindi yung kakulangan ng galing, Kundi, kundi yung kakulangan ng pasensya para umupo, manahimik at makinig. kaya iiwan namin sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan. Sa mga interaksyon mo sa araw na ito, sa meeting mo mamaya o sa pag-uusap ninyo ng asawa mo. Gaano kadalas kang nagbibigay ng sagot bago mo pa lubusang marinig at maintindihan yung tanong o yung pusong nasa likod ng tanong ng iba? At paano kaya magbabago ang iyong mga relasyon kung ang pag-unawa sa halip na agarang pagkilos o pagbibigay ng payo ang magiging una mong akto ng paglilingkod?